Binabahagi ko ito sa iyo mula sa kanyang maluwalhating banal na Quran. Ang Quran, ito po ang salita ng Diyos, ng Allah, ng Rab, ng ating Panginoon. Ito po ay salitang Arabic. Ano po? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ating wika, sa ngalan ng Allah, ang pinakamabagin, ang pinakamawain. Ipahayag, siya ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Ang Diyos, ang Allah, ang Rab, ang ating Panginoon, hindi siya nagkaanak. At hindi rin siya ipinanganak. Ang Diyos, ang Allah, ang Panginoon, hindi katulad o kawangi sa kanyang nilikha. Kaya diri hiya pwede tawagan nga amay. Kaya ang amay, halimbawa itong na mag-asawa, may naniya anak, asya ang matawag nga amay, itong nga lalaki. Pero kung mag-asawa naman, gawara nila anak, paano hiya tatawagan nga amay? So, ang amay, tinatawag na, ginagamit ito ng iyang mga nilikha. Pero siya na lumikha ng kalangitan kalupaan, siyang nabigay buhay sa atin, babawin ng buhay, ang tawag sa kanya ay Allah. Ito ang pinakamataas na pagtawag sa kanya. Ibig sabihin ng Allah, siya ang nag-iisang lumikha ng kalangitan kalupaan. At siya rin ang Allah ang nagsugo sa lahat ng mga propeta. Mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ. Kung naririnig mo naman ang pangalang Muhammad, si propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Kung may unang propeta, may mga sumunod, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, si propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Alam mo ba, nanay, sister, ang Allah ay nagbigay ng mga, nagpahintulot ng mga sugo mensahero propeta sa sangkatauhan upang sabihin sa sangkatauhan na la ilaha illallah, iisa lamang ang dapat pagkukulan ng pagsamba, la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kaya nga minsan yung ribulto, yung kahoy, yung mga picture, di ba sabi nila si Jesus Christ daw yun yung gumaganon? Kasi si Jesus Christ mismo sumaksi na there is only one God. Opo. At nandun din sa Biblia na sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is only one God and one mediator between God and man. The man na ang tao na si Kristo ang tagapamagitan. Ibig sabihin ng tagapamagitan, siya ay mensahero sa mga tao. Kaya mula nung wala pa si Jesus, si Abraham, David, Moises, Jesus, mga tagapamagitan sila. Pero hindi sinabi ng mga propeta, maging si Jesus na ako ang Diyos, o siya ang Diyos, o sino ang Diyos dito sa lupa. Kundi tinataas ang kanilang kamay na ang Diyos ay nag-iisa lamang. Ano po? Ang sinabi rin ni Jesus Christ sa Biblia na ako ay nagmula sa Diyos at ako ay kanyang sinugo. Sa salitang Arabic ay sinabi ni Jesus Christ na ang sino man sa inyo ang magsabi, ang sinabi ni Propeta Muhammad, ang sino man sa inyo ang nagsabi, la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at inabutan tayo ng kamatayan sa awa at habag ng Allah, makakanta natin ang kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa, tunay na kapanatagan at kapayapaan. Bakit? Sapagkat tayo ay papanaw. Ibig sabihin, pansamantala lamang tayo. Hindi ba't maraming mga nagbuntis na dito pa lang sa tiyan ay patay na yung bata? At biro namang iniluwal ang bata, pag ilang araw lang at pumanaw na yung bata? Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin da'ikatul maut. Lahat ng may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang lahat, ang Allah, ang Diyos, ang namamahala ng kapamahalaan. At sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talaga sa Panginoon tayo ay magbabalik. Kaya ko ito sinabi sa iyo, sapagkat bilang tulong at pagmamalasakit sa iyo, na paano ba natin makakamtan ang kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Simple lang. Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Kung anong sinabi ng mga propeta, sabihin natin. Silang lahat sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Sa salitang Arabic, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Naririnig mo naman siguro ang iba't ibang sekta, reliyon, denominasyon sa mundong ibabaw. Halimbawa, kasi nais kong malaman mo na dalawa ang relihiyon. Ang isang relihiyon ay man-made. Gawa-gawa lamang ng tao. Halimbawa, Rizalista, hinako sa pangalan ni Jose Rizal. Budismo, hinako sa pangalan ni Buddha. At Kristyanismo, hinako sa pangalan ni Kristo. Pero sinabi ba ni Jesus, unang mga propeta, unang mga disipulo, na gumawa tayo ng ibang relihiyon? Wala silang sinabi kung anong relihiyon. Kundi, ang sinasabi lang nila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ito ang sinasabi ng mga propeta. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Diyos ang kanyang paglingap sa atin, ibinigay sa atin ang Islam bilang ating religiyon. Ibig sabihin, Islam lamang po ang aprobado at perfectong relihiyon binigay ng Diyos sa sangkatauhan.
hindi niya papayagan na magbigay siya ng maraming mga sikta, religiyon. At nais kong malaman mo na ang Islam na aprobado at perfectong religiyon binigay ng Diyos, ang Islam ay hinango sa salitang salam. Nang ibig sabihin ay kapayapaan. Total submission and obedience to the will of God, Allah. Ganap na pagsundot pagsuko sa utos at batas ng Allah. At ito po ang relihiyon ng mga propeta. Kaya naman, nung ako'y pinag-aralan ko ang buhay ni Jesucristo, sabi ko si Jesucristo ay may balbas, ang kanyang kasuotan ay parang pang-Muslim. Ibig sabihin, siya ay isang Muslim. Ibig sabihin ng Muslim, mananampalataya, naniniwala sa nag-iisang tagapaglikha. Ang Muslim ay salitang Arabic, na ang ibig sabihin ay mananampalataya. Ngayon, kung si Jesucristo ay Muslim, ang kanyang nanay kaya Muslim din? Natural. Siyempre, si Virgin Maria, makikita mo sa biography nila, ang kanyang buhok ay tinatago, may apodeng. Ang kanyang ang kanyang pananamit ay mararangal. Wala tayong makikita na naka-sleeveless, na nakikita yung sleeves niya, na fitting ang suot ni Virgin Maria. Muslim na Muslim talaga siya. Kasi siya talaga ay galing siya sa Middle East. Ang lahat ng mga propeta taga Middle East sila. Kaya ang pananamit ni Virgin Maria, katulad sa pananamit ng mga babae doon. So kapag Muslim ang nanay, ang kanyang anak ay Muslim din. Inuulit ko, ang salitang Muslim ay mananampalataya. Believer, naniniwala siya isang tagapaglikha. Kaya ang Arabic na salita, Arabic, Aramaic, Greek, Hebrews, Waray Tagalog, ito ay igalang natin, irespeto natin, sapagat lahat ng lingwahe sa mundo ay ang Diyos ang nagbigay sa atin. Kaya ang ibig sabihin ng Muslim ay mananampalataya. So lahat ng mga propeta naniniwala na iisa lamang ang tagapaglikha. Siyempre, kung halimbawa dalawa ang dito sa Kabong, dalawa, tatlo ang barangay captain, magkakaroon din kasabog kaguluhan. Kung ang Pilipinas ay dalawa o tatlo ang presidente, magkakaroon ng kaguluhan sapagkat mag-aagawan rin mga tao. Spiritually speaking, there is only one God. At ang Allah, ang Diyos na siyang nagbigay buhay sa atin, babawin ng buhay, tanging hukom at hari sa araw ng panghukom. Kaya kahapon nanay, lumipas na, mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Maraming mga tao hindi na umabot sa mga araw na ito. Kaya bago tayo maghiwalay, nais ko na ikaw ay alalayan. Gawin natin ang ginawa ng mga propeta. Para nang sa ganun, dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay, magkaroon tayo ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Tunay na kapanatagan at kapayapaan. So anong gagawin natin? Saksihan natin na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kaya bago kami umalis, aalalayin kita. Sasabihin mo lamang, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ginawa ito ni Jesus Christ at ni Virgin Maria. Sinabi nila na la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Aalalayin kita. Ganyan ang kanang kamay. Sabihin mo, Ashhadu, ulitin mo lang, Ashhadu, ganyan ang kamay. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasul Allah. Allahu Akbar. Ngayon ikaw na ay kapanalig ni Virgin Maria. Kapanalig ka na ni Jesucristo. Sapagkat mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, hindi sila nagsasabi na dalawa o tatlo ang Diyos. Iisa lamang ang Diyos. At ang Diyos na yun ang Diyos ni Jesus, Virgin Maria, lahat ng mga propeta. Kaya ikaw ay kapanalig na ni Virgin Maria, ni Jesucristo, katanan ng mga propeta. Ngayon, dumating ang payo ko sa aking sarili at sa iyo, mula ngayon hanggang sa huling hibla ng ating buhay, tayo sumunod sa Allah sa pamamaraan ng propeta. Sumunod tayo sa lahat ng uri ng kabutihan, iwasan natin ang lahat ng uri ng kasamaan, oo nga hindi tayo perfecto. Pero kinalulugdan ng Diyos ng Allah, ng ating Panginoon, ang palagi ang nagbabalik loob sa Kanya. Ibig sabihin, nagsisisi, nagsasamba, humihingi ng tulong at kalinga at humihingi ng tawad. Yun ang gagawin po natin. Huwag tayong sasamba sa mga kahoy, rebulto, larawan, siminto. Kahit mga propeta, Jesus Christ, Virgin Maria, huwag natin sasambahin. Sapagkat silang lahat ay mga nilikha lamang ng Diyos. Silang lahat ay humihingi ng tulong at kalinga sa Diyos at silang lahat ay makakatikim, makakaranas din ng kamatayan. Iisa lamang ang ating dapat makukulan ng magsamba, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Sabihin mo, wa alaikum musalam. Wa alaikum musalam. Masya Allah, marunong ka na sa Arabic.
Ito naman ay ibibigay ko sa iyo. Basa-basahin mo lang. Karagdagang kaalaman ito tungkol sa pang-espiritual. Alam mo ba, nakakatuwa ang ginawa natin sapagkat sumaksi ka, naniwala ka na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ang ibig sabihin ng Islam ay total submission and obedience to the will of God. Ibig sabihin, dito ay tutulungan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga salita, nandyan ang Quran at pamamaraan ng propeta para magtagumpay tayo dito sa mundo at sa kabilang buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino mang naniniwala sa Allah, gumagawa ka ng kabutihan, at ang kabutihan ng pinakamainam ay yung pagsaksi mo. At yung trabaho mo na marangal, ito ay kabutihan ito. At minsan pa ikaw ay tumutulong sa kapitbahay. Ito ay mga inililista ng mga anghel sa kanang kamay, inililista ng mga anghel